Pinagtibay ng Department of Migrant Workers at gobyerno ng South Korea ang isang joint memorandum para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kabilang si Helen Relojero sa 47 Pinoy na nakatakdang lumipad ngayong Nobyembre papuntang South Korea. Ito na ang kanyang ika-4 na beses na babalik siya roon. Nagtatrabaho siya roon bilang seasonal farmer sa isang strawberry farm. Umaabot ng 60 hanggang 70,000 piso ang kanilang sahod at pumapalo pa ito sa mahigit 100,000 piso kasamang overtime pay. Sabi po nila, expect the unexpected. Kasi po, hindi ka po babae, hindi ka po lalaki doon. Pantay-pantay po ang trabaho. Magbubuhat ka ng lupa, magbubuhat ka ng mabigat na strawberry na gagapasin mo. 7 taon siyang private school teacher sa Pilipinas pero mas pinili niya ang maging seasonal farmer sa South Korea dahil na rin sa malaking sahod. Nag-aral siya ng basic Korean language at kumuha ng farmer certification sa Department of Agriculture na kinakailangan sa trabaho. Sa kaso ni Helen, pina-extend ng kanyang amo ng hanggang 8 buwan ang kanyang kontrata mula sa 5 buwan lamang. Maswerte raw siya na napunta siya sa among itinuturing na rin silang kapamilya. Mas pinalawak pa po ng DMW kasi sa DMW, maraming ahensya ang kasama namin. Marami po kaming mga makukuhang benefits like pinoprotektahan po yung mga rights namin. Pinagtibay ng Department of Migrant Workers at gobyerno ng Korea ang isang joint memorandum sa implementasyon ng Seasonal Workers Program. Layo nito na siguruhing maayos, ligtas at legal ang pagpapatupad ng Seasonal Workers Program para sa mga Pilipinong manggagawang pansamantalang magtatrabaho sa South Korea. Sa ilalim ng programa, pwedeng makapagtrabaho ang mga Pinoy sa panahon na mataas ang demand sa sektor ng agrikultura. Tatagal ng hanggang 5 buwan ang kanilang kontrata at maaari silang kumita ng aabot sa mahigit 60,000 piso. Kadalasang nagsisimula ang hiring process tuwing Oktubre, ang simula ng anihan tuwing winter season. Katuwang ng DMW dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Agriculture at Department of Justice na bahagi ng whole of government approach. Isusulong nito ang malinaw na proseso ng recruitment, training, documentation, monitoring at welfare assistance sa mga manggagawa at kanilang pamilya. This joint memorandum to be signed this morning is a product of no less than the President's mandate to have a whole of government approach, whole of society approach in creating orderly pathways for work opportunity in specific segments of Korean industries. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Department of Justice sa ginagawang investigasyon sa humigit kumulang 15 brokers na sangkot umano sa illegal recruitment, target ang mga seasonal worker. Sa ngayon kasi may 4 na raw silang nasampahan ng kaso sa korte at kung mapatunayang may paglabag, maaari silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Still, we are asking them to ensure na walang brokers on the ground. Dahil kung merong mga brokers or some illegal arrangements on the ground ay hindi namin pinaprocess yung mga workers coming from that LGUs. Maglalabas na rin ng permanent guidelines ang DMW para maging maayos ang recruitment process at maiwasan ang anumang uri ng panloloko. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.